ngayon ay magigiling itong napier. Gagamitin natin ito ating shredder machine. Di ko alam kung pakinig nyo ako, ano. So, ito yung ating kumpay, ito yung napier. Para makatipid tayo, gumagamit tayo ng shredder machine. So, napakadali naman ito gamitin. Kailangan natin magkaroon ng kunting ingat dahil medyo delikado nga itong machine. Dahil wala siyang safety features. Kaya huwag natin huwag natin nasagad yung ating kamay sa loob. So, ito lang kadali naman yun. Ito lang kadali gamitin. Basta huwag natin nasagad yung ating kamay sa loob. So yun, tapos na. So itong ating machine na ito ay nasa halos 1 year na rin to. So binaklas na natin itong may cover to. Binaklas lang natin. So yan, may kumpay na tayo. Hukutin na lang natin ito para mapatuyo natin. Dahil tinan nyo. Medyo moist itong ating napier na ito. So yan ay papatuyin natin ng konti. So ito nga pala yung ating silage. Yan. So ito yung ating silage. Ito ay magto 2 weeks. Tapos ito ay 18 days. Yan, mag 19 days na siya. Ilang araw na lang pwede natin siyang gamitin. So basically, hindi lang naman napier yung pinapakain natin sa ating mga lagang kambing, ano. So minsan nagigiling din tayo ng mga ibang uri ng dahon. Minsan may mga sanga-sanga pa tayong ginigiling dito. So kaya naman niya. Minsan nagigiling tayo ng ipil-ipil, ng tibig, saging, yan. Langka. So marami namang pwedeng kainin yung ating mga alagang kambing na makita natin dito sa paligid lang. Dahil yung ating mga kambing naman ay halos wala din naman pinipili. So pero ngayon dahil marami tayong napag-uunan pa na napier ngayon, so ito yung ating binibigay. So itong gaito kadami. Yan. So yung ating 20 plus na mga alaga na bower na kambing, native na kambing at saka yung tupa. Iskasya na to sa maghapon. Minsan nga may sobra pa. Kaya yun lang din talaga kagandahan kapag meron tayong machine, no? Kasi kapag nagiling natin, mas makatipid tayo. Sama, magtatanong nga pala kung saan natin na bili itong ating shredder machine. So ito yung nabili natin sa online, ano. At pwede nga pala po kayo makabil ng ganitong machine sa Zoe and Zeo. So bisitahin nyo lang po yung kanilang Facebook page na Zoe and Zeo Goat Farm. O kaya naman ay kay Sir Ian Noel Zamora. So minsan kapag tayo ay pinakapo sa kumpay, so yung ating mga ginigilin na napier, ipil-ipil, minsan ay tayo nagsasama ng dahon ng saging.
So ang dahon ng saging is maganda rin para sa ating mga kambing. Pero syempre, hindi din palagi. Kumbaga kapag no choice lang, kapag wala tayong pangkumpay, so lalagay tayo ng dahon ng saging. Kasi dito naman sa amin is napakarami ng dahon ng saging. So pati itong mga maliliit na ganito, yan, itong mga maliliit na ganito, kinakain nyo ng ating mga alaga. Itong pinakakatawan na napier, kasi ito medyo malambot-lambot pa yan. So kain din nila yan. Ayun na. So ito yung isang bakanting kulungan ng ating mga kambing. So dito natin pinapatuyo. Kasi hindi maganda sa kambing na basa yung kanilang damo na kakainin. Dahil ito ay pwedeng pagmulan ng kanilang pagtatae. So yan lang, atin lang hinahay-hay dito yan. Para matuyo So ito talagang isang kulungan na ito is naka-reserva para paglagyan natin ng mga kumpay. Para mamayang hapon is wala na tayong problema. So mamayang hapon magkukumpay na lang ulit tayo. Para pagsabit ng kinabukasan ay wala tayong problema pagdating sa pakain natin sa ating mga alaga. So ayan. Takloban yung ating. So tulad ngayon, yung ating mga alaga ay ubos na yung pakainan. Yun yung pakainan niya, kakunti na. Ito ubos na. Lalagay lang ulit tayo ng konti. So itong mga ganito, mga dalawang dakot lamang. Yan. So ito yung kanina pinatuyo natin Yan. So okay na yan. So ito bago tayo umalis ngayong tanghali, okay naman kapag may tira, hahalongkayin lang natin yan. Haluin ka lang natin yan para akala niya is naglagay ulit tayo. No, pero dahil kaunti na yon, magdadagdag na tayo. So ito, okay na itong ganito kadami. Yan. Tapos pagsama-sama, halongkayin lang natin. So yun, bago tayo umalis, dahil tanghali na, bago tayo umalis, check lang natin ulit yung ating mga kambing. Baka may nag-bloated na dyan, may nanghihina, So, yun yung ginagawa natin. Dito, sa back natin. Dito sa back natin, yan, ito, okay na siya. Busog na siya kahit papaano. So, ito, kaunti na yung kanyang kumpay. Tingnan nyo. Ito, kaunti na yung kanyang kumpay. So, magdadagdag tayo kanyang konti bago tayo umalis. Kuha lang tayo dito. Siguro, kahit mga isang puno lang dito sa planggana na to, okay na yan. Ayan, ganyan. Kasi hindi natin kailangang damihan ng sobra. Kasi madami na sasayang. Dito. Ayan. Tapos atin lang paghahalo-haloin ulit. Ayan, kakain na uli yan. Kanina hindi siya kumakain. Kasi pakiramdam niya, luma na yung kanyang damo na kinakain. So para magmukha uling bago yung damo, atin lang haluin kayin. Ano bang ibang term ng atin lang haluin. Atin lang haluin. So yan, goods na. So bago tayo umalis, check na talaga natin kung nakakain na ba sila, busog na ba sila. So, yun yung kagandahan kapag meron tayo nakahandang kumpay. Yan yung kumpay natin. So yan, hanggang umaga na yan, hanggang kinabukasan, abot pa yan. Ganyan kadami. Tsaka yung atin namang mga tupa at saka ating mga native na kambing is binigyan na natin ng kumpay. Naglagay tayo ng dahon ng saging at saka dahon ng niyog. So ayun lang. Tapos na yung ating morning routine dito sa ating kambingan, dito sa ating farm. So yan.
kung nagustuhan nyo itong video na to, is paki-like and share and subscribe naman ano. At paki-follow na nga rin pala po ako sa aking Facebook page, ang Hello One Adventure, Your Millennial Farmer. So hanggang dito na lang at muli, paalam.